pagbahagi ng salita ng Panginoon, ginagamit para ibahagi yung pagbigay ng good news, encouragement. At salamat sa Panginoon dahil minsan ay nagagamit ako bilang isang instrumento. Bagamat sa feeling ko sa aking sarili ay hindi naman ako isang magaling o hindi ako, sometimes parang hindi ako karapat-dapat magsalita po ng ito. Isa dapat ako sa nakaupo para makarinig at ma-encourage po. Ano po? Pero napakaganda po ng ating pong mga pag-aaral. Last week, ang tema ng ating pag-aaral is about sharing the good news. Ano po? Pagbahagi, encouragement sa bawat mananampalataya. Na kung ano yung ating pong natanggap na balita ng kaligtasan ay may bahagi natin sa iba. Ano po? Kung meron tayong alam na good news, di ba? Kahit nga, di ba, minsan parang chismis lang. Uy, ano na toothpaste? Parang hindi tayo mapakalimatin ito na. Di ba? I-share natin sa ating katabi sa opisina. Ano ba na tatanggalin na siya? Di ba, chismis? Pero, naibabahagi na ito. What more, kung ang isang balita na meron tayo ay tungkol sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kanina, ang ganda ng ating ginamit, yung pangalawang awitin natin, when we all get to heaven, what rejoicing that will be. Ano po? Dahil alam niyo po, isang katotohanan na tayo'y makasalanan at ang Diyos ay banal, hindi niya po ito tatanggapin. Dahil ang Diyos ay banal. Ano po? Sa Biblia, may mga instances po na si Moises, sabi niya, Panginoon, ipakita mo naman ang inyong sarili. Gusto kong makita ka. At ang sabi ng Diyos, hindi pwede dahil ako'y banal. At pag nakita mo ako, mamamatay ka. So, ganun, di ba, yung separation ng men, ng sin, because of sin. Ano po? Kaya, talaga tayo, pag namatay, may separation. Merong impyerno talaga. Pero the good news is, nung dumating ang Panginoong Kristo, anak ng Diyos, walang kasalanan, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nagpakahirap, at ang sabi po niya sa kanyang mga turo, pananampalataya para maligtas ang kaluluwa. Kung malalaman natin yung the difference between heaven and hell, so yun yung nilalaman ng good news. Kaya napakaganda ng ating pong pag-aaral. And the question, after niyo pong maligtas, after natin makakilala sa Panginoon, ang question, what's next? Diba? Ano yung gagawin ko? Diba? Natanong niyo ba yun? Okay. Siyempre, kailangan pa natin makilala ang Panginoong Jesus, ano yung kalooban niya, ano yung gagawin natin para sa Kanya, at ano yung mga pinapagawa niya. Maging sa ganon, yung ipinahayag natin pananampalataya sa Kanya, ay magawa natin. Kasi ang buhay ng Kristiyano ay hindi na po lamang natatapos ng doon. May isa na kung isa tayo doon sa, alam niyo, nung pinako ang Panginoong sa Kristo, merong kaliwa at kanan, magnanakaw doon. Ang isa ay nagpahayag ng pananampalataya sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, nung hiling araw na to, isasama kita sa paradise. Ganun ba lang sana to? Tapos na. Pero tayo po ay nabubuhay at pagpapatuloy sa buhay, kaya meron pong ipapagawa sa atin pagpapatunay ng sinabi natin na pahayagan na tayo nananampalataya sa Kanya, yung commitment ng pagkakilala sa Kanya. So, ano po yung next step? Ngunit, ito po yung ating papag-aralan ngayon. Ngunit bago ko po sabihin yung ating topic ngayon or ating pag-aaral, meron muna akong questions na gusto itanong ko sa bawat isa. And I want an honest answer. So sa bawat isa sa atin. Kapag may nag-invite po sa atin, no, ano yung magiging pakiramdam po natin if somebody invite us for free, all expense free, no? Sa mga pictures na ipapakita ko po sa inyo. At para makita ko po yung sagot po ninyo, alam niyo yung sa Facebook, yung may mga emoticon. Gusto kong mag-sign tayo ng pagka-like. Halimbawa, pinakita ko itong picture na to at in-invite kayo dito. Sabihin niyo sa akin kung like, di ba pagka-like. Tapos di ba mas upgraded sa like, merong heart. Di ba? Pagka gusto niyo yun, excited kayo. Tapos pagka hindi naman, sige kayo na lang, o kaya parang, o sige, matalo yun din, sige okay ako, parang ano kaya sa'yo, no?
dislike ba or parang ganun lang? Okay? So pakita ko sa when someone invites you sa birthday party, how do you feel? Kung free naman kayo, it's heart, sa like, or dislike? Ano yun? Kalahati lang. Diba? Sa dami na mabawal. How do you feel? Birthday ni last week, pag nag-invite yan sa Paranaque. Sabi niya, dislike. Depende ba sa tao? Eto, pag may nag-invite sa inyo pumunta sa is this Palawan ba yan? Maldives? O diba? All expense free. Sa Mindanao. Tatay Will, how do you feel? Excited ka ba? Oh, wow. All expense free. Diba? How do you feel? Heart ako dyan. Iyon, no? Siyempre ako din gusto ko. Libre. Plano na lang. Dadalhin mo na lang sarili mo. Eto, sa mga naghahanap ng trabaho, pag may nag-invite sa inyo na high-paying job. Ayan! Sino na-invite? Madalas, nabibigtima na ako sa Jollibee. Yung daw kwento ni Pastor, kami yun eh. At nasundan pa yun. Diba? Katakawan mo yun. Tara, mag-merienda lang. Tapos yung palalo na. Discount na kami. Diba? Pero kung totoo, diba, naghahanap ka ng trabaho, papupunta ka. Eto, sa mga estudyante, total pasukan na, pag may nagsabi sa'yo, tara, pasok na tayo. Excited ba kayo? Like lang? No, yung iba, it is an answer na gusto ko sa atin. Eto po, kapag may nag-invite sa inyo na pumunta sa isang laro, yan, rain or shine, yan. How do you feel? Delivery tayo ni Jerry. Last week, pinapag-usapan lang natin to. Excited ba kayo? Pag pupunta sa'yo, dapat manalo. Double thumbs down. Yeah, meron. Di ba? Kaya pa yan. Di ba? Pero itong question po sa atin, if someone invites you na magpunta sa isang church, sa ministry, how do you feel? Heart? Yung iba hindi makasagot, parang ano ba? Double, ba? Pero I want an honest answer for everyone. Kasi alam niyo po, sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, after po natin maligtas, makilala ang Panginoon, ito po ay nangyari, early Christians, sa Hebrews chapter 10, verse 25, ang encouragement po sa atin ng writer na to is not giving up meetings together. Yung meeting together, ginagawa po yun ng early Christian almost every day. Yung iba is Monday, kasi after ng Sabbath, yung mga Christian, mga nakakilala sa Panginoon, nadagdag na nagdagdag, nag-meet up sila, sumasamba sa Panginoon, nag-preso ng tinapay bilang utusan ng Panginoon. Pero sabi dito, not giving up meeting together. Ito ang honest na sinabi ng writer. As some are in the habit of doing. Ibig sabihin yung as some, hindi lahat. No? Meron pa rin talagang hindi pumupunta. No? Kaya ito yung nasulat. But encouraging one another, and all the more, as you see the day approaching. Yung the day approaching dito, yung nalalapit na pagbabalik ulit ng Panginoon sa Kristo. What more, kung na-encourage ito noong unang panahon pa, noong New Testament, how much more yung ngayon, yung nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, as we can see all the signs na sinabi ng Biblia. So, encouragement sa atin ng writer na to, hanggang ngayon, is to not giving up meeting together. Kaya tanong ko sa inyo, pagka ba may nag-invite sa atin, kagaya ng mga magagandang lugar na yun na for free, ano yung pakiramdam natin? At alam nyo, yung pakiramdam, ito yung bagay na hindi natin pwedeng dayain. Marami yung nag-invite sa atin, pwede natin pagbigyan. Okay, sige, isang beses naman, free naman ako ng Sunday. O sige, pabibigyan kita. Next week, sige nga. At napakabait naman ito. Malaki naman itulong sa akin nung nag-invite sa akin. Pero,
sa mga susunod na buwan, hindi po pwede. Boring naman eh. Di ba? Parang routine na lang. Even yung mga Christians, di ba? Noong ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magturo ng Sunday School sa mga kabataan, mga college and high school. Nasabi ko na po nung the last time na nag-message ako, isa sa problema ng church po natin namin ay yung lagi na lang yung mga kabataan ay parang, ano yun, dinas gugon. Pag may event lang, the following lang week, andun, ang dami namin. Pero, as the day approaching, patagal ng patagal, nawawala. So sabi ko, ang isa sa naging topic namin noon sa aming Sunday School is about church attendance. Paano mo mapapanatili ang yung hindi ko mawawala sa church? So tinanong ko, ano yung nagiging problema? Kasi doon ako kukuha ng topic. Ano yung nagiging problema natin? Bakit tayo ay umaalis sa church? Lalo na pag nagkakaroon ng trabaho, nalalayo. Something na may problema na hindi naman dapat. Alam niyo, nagulat ako sa sagot ng isang young people that time. Sabi sa akin, Kuya Toti, ngayon hindi ko pa naiisip yan. Kasi excited ako. Everyday, gusto ko Sunday na lagi. Wow! O ano? So, ang sarap nung nung feeling nyo na everyday, na gusto ko Sunday na lagi. So, after Sunday, Monday pa lang, sabi niya gusto ko maging Sunday na ulit, pumunta sa church. Diba? So, nakakatuwang damdamin na meron. Pero, unfortunately, yung kabataan na nagsabi po noon, hindi ko nga alam kung nasa church pa siya. So, nawala yung init, nawala yung pagkasabik. And alam niyo po, sometimes nagiging normal po yun sa isang bagong mananampalataya, or not even yung hindi lang bago, kundi sa mga old boys. Diba? Ano yung nagiging problema? Ang question, dahil po may kautusan sa atin po na ganito, paano natin mapapanatili yung excitement natin sa pagsamba, sa pagpunta sa church? Ano po? Hindi yung mawawala. Ano po? So, this is the question. What's your heart's response when it's time to go to God's house? At meron tayong papag-aralan ngayon, isang Bible character na si King David na nagpakita ng pagkagalak tungkol sa pagsamba sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin bago natin magpatuloy. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang dito sa pagkakataon na kami makakapag-aaral ninyo sa iyo. Ang aming pong pag-aaralan ay isa sa mahalaga kautusan sa amin. Bagamat bilang isang tao, Panginoon, na sometimes, Panginoon, sa dami namin iniisip, sa dami namin ginagawa, marahil yung goal namin ay hindi align sa goal na isinet mo sa amin. Inyo kami tulungan, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Na makita, Panginoon, ang importansya. At kung meron man sa kalagitnaan namin, Panginoon, na hindi na ganun ka excited pagdating sa pagsamba sa inyo, pagpunta sa designated na lugar na kung saan itinagay sa amin upang sambahin ka namin, upang bigyan ka ng kapurihan, upang kami ay sama-sama mga kapanalangin. Tulungan mo kami na may mensahe ito ay magbigay sa amin ng aral, Panginoon. Help me, Lord, bilang isang lingkod mo na nakapagsalita na sabihin ang inyong kalooban. Tulungan mo ako, Panginoon, na sa pag-aaral ito, ano ba ang nais mo sa amin na wala, Panginoon, ito amin. May turo ng amin. Ito po yung aming pinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Psalms 122 verse 1, ito po ay si King David. Ito yung kanyang hindi lang pananaw, ito yung kanyang pakiramdam every time po na may mag-i-invite or pupunta sa church. Sabi po dito, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. So anong pakiramdam niya? I was glad. Hindi I felt obligated. Sometimes, di ba parang, dahil Christian na ako, o dahil member ako dito, obligado na ba ako na pupunta sa church kahit tinatamad ako, kahit may iba pa akong gawain. Pero kakaiba si King David, ang kanyang pakiramdam, hindi ito madadaya,
siya ay naging hari, at sabi niya, when someone invited him to go to the house of the Lord, I was glad. Alam niyo po, inisip ko, bakit kaya ganun na lang yung kanyang pagka-excite o kanyang pagkasigasig na may kagalakan pa every time na may mag-i-invite sa kanya o it's time para pumunta sa Temple of God or House of the Lord. Alam niyo, nung panahon po ng King David po, ay wala pa pong temple ang Jerusalem. Hindi pa rin ganito, hindi pa rin yung temple, ang tawag po doon ay tent or tabernacle. Nung panahon po ni King David, ito po yung itsura nga ba, ng temple or tent. Ito yung tent pa lang siya. Ito yung tabernacle. Dito nahahati yung Holy of Holies, tapos Holy Place. Itong usok na to, ito yung presence of God. Ano po, kasi every time na may sinusunog na offer, so malalaman po natin kung tinanggap ng Diyos yung pagsamba nila, yung offer nila, kapag yung usok ay pataas. Ano po? So, ito yung picture ng tabernacle that time. Ganyan pa. Wala siyang aircon, hindi siya komportable. So, ganito po. At ito pong lugar na to ay nakatayo sa Jerusalem. Alam niyo po, ang Jerusalem ay isang mataas na lugar. Something like this. Yeah. Just imagine, may nag-invite sa inyo, tara sa church, tapos ito yung pupuntahan nyo. Approximately 2,500 feet above sea level po ito. Wala pang kotse, walang traffic naman nun. So, kung mayaman ka, meron kang donkey, may karwahe ka, ano pwede tumulong sa'yo. Pero yung normal na tao that time, mga Israelite, ito ay nakaapak at naglalakad. 3 beses sa isang taon yung madalang event para pumunta po dito sa Tabernacle. Yung Pentecost, yung Feast of the Tabernacle, at saka yung paglampas ng Passover yan, yung Passover lang. Sa 3 event po yan, required buong Jerusalem, buong Israelite na magpunta yan. And that time, when David in-invite siya, sabi niya, I was glad. Pero, kung nakikita mo lang to, siguro kung ikaw ay hiker, okay lang sa'yo, pero yung normal na tao, di ba? Magkakaroon ka pa ba ng kasiyahan? Teka lang, ayaw naman yan. Ako'y minilagnan. Di ba? Ano yung feeling natin? At kung di ba talaga yung sabi natin forma ng puso ko, hindi ka talaga matutuwa. Pero ang kautusan sa atin ngayon po, ay huwag daw po natin ipagpaliban anumang meetings, anumang pagsamba, anumang gathering sa isang church. Kasi meron tayong makukuha po doon. At ito ang pag-aaralan natin. Ang title po ng ating pag-aaral is The Joy of Going to God's House. The joy of going to God's house. Magkaroon ng kasiglahan, pagkatuwa, pagkasabik sa pagpunta sa tahanan ng Diyos. Kung ipe-personalize natin dito sa Cubao, sa ating church, kung saan tayo church na ibilang. At meron po tayong 3 pag-aaral. Kasi, alam niyo po, sabi ko nga kanina, hindi ko pwede o hindi natin pwedeng dayain kung ano yung ating pakiramdam. Pwedeng 1, 2, 3 beses, pwede natin mapagbigyan. Kasi hahanapin ako ni Pastor pag wala ako doon eh. Di ba? Nakakahiya naman pagka hindi ako pumunta. 2 beses na ako hindi pupunta. Although, napaka-legit naman yung aking dahilan. Pero kung wala yung excitement mo, wala yung tinatawag na joy, titirik ka talaga. Mawawala at mawawala ka. Ano po, hanggang sa pag naka-exit ka na, wala na. Kaya alam niyo po, doon sa mga kabataan po, yung sinasabi ko po, kapag nakagraduate at naghanap ng trabaho po dito sa Manila, parang feeling niya malaya na. Hindi na yan babalik. At may mga instances na gano'n nga talagang nangyari. So, ano yung problema? Diba? Paano natin may babalik? Na kahit nasa ang lugar ka magpunta, hahanap-hanapin mo talaga ang isang gawain, ang isang church, na kung saan pupuntahan mo ang Panginoon.
Okay? Sa una, there is joy rooted in relationship. Okay? So, dapat para magkaroon ka ng gladness, katulad ni King David, dapat rooted yung relationship mo sa ating Panginoon. Pangalawa, there is joy that builds community here in church. Okay? Pangatlo, there is joy that anticipates God's presence. Okay? So ito yung mga tatlong dahilan, probably, hindi probably, ito yung dahilan ni King David para magkaroon ng pagkasabi sa pagpunta sa gawain, sa temple, sa tabernacle, sa church. Okay? So 3 reasons para kung saan ay may tama natin yung ating puso. Okay? Number 1, yung joy rooted in relationship. Yung tatlong dahilan po tayo mag-aaralan ngayon. Okay? Una, yung joy rooted in relationship. Meron si King David na desire para hanapin ang Diyos. Okay? Sabi po sa Psalm 63 verse 1, ito po ay si King David din po ang nagsalita nito, ang nagsabi nito. Sabi niya, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. Alam nyo, mapapansin po natin dito, yung pagkasabi ni King David na hanapin ng Diyos. Alam nyo, yung salitang, You are my God. Alam nyo, ang panahon ng Old Testament, even yung New Testament, and early Christian, hindi basta-basta po ito pinabanggit. Yung my God. Kasi may natin dito yung personal relationship pag sinabi mong my God. And sometimes, ang pagkakaalam po sa Old Testament people that time, ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay banal, hindi mo kayang basta-basta pwedeng harapin. Okay? Pagka Diyos. Kasi Diyos siya, ikaw tao, makasalanan, hindi mo siya pwedeng basta-basta mapuntahan. Okay? Kanina yung tabernacle na pinakita ko sa inyo, may separation po yun. Holies of Holy, Holy of Holies, tapos yung holy place. Okay? Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok doon. Lalo na yung mga makasalanan. Kaya isang beses, isang taon lang po sila papasok yung pinaka-high priest. Okay? Pag may kasalanan at hindi natanggap yung kanilang offer, mamamatay yung sino mong pumasok po doon. So ganun yung separation ng tao at saka ng Diyos. Dito po, hindi basta-basta na sinasabi na, my God. Kasi pag sinabi mo yan, ibig sabihin, meron kayong intimate relationship. Kilala mo siya personally. Kaya alam niyo po, New Testament, nung sinasabi ng Panginoon sa Kristo, sa Diyos ay my Father, awkward yun. Maraming taong tawag mo sa Diyos ay Ama. Kaya isa yun sa kinagagalit ng mga high priest, ng mga church leader that time. Bakit mo tinatawag na Ama ang Diyos? Hindi ka ba nanginginig sabihin yun? Diba? So, ganun yung separation po. Kaya pag tinawag po sa Bible, may nakita kayong tinatawag na my God. That means na yung nagsalita ninyo ay may personal relationship. Hindi lang personal, may intimate relationship. Okay? So, makikita pa natin dito, ano yung pagkaka-describe niya sa paghahanap sa Panginoon. My soul, kabuuang pagkatao niya, ibig sabihin, thirst for you. Nauuhaw. Alam niyo po yung salitang pagkauhaw na description, hindi mo siya pwedeng bali-balain. Di ba pag nauuhaw tayo, parang hindi tayo makapakali. Naghahanap tayo at naghahanap ng tubig. At kung hindi siya available, diba parang, na ako. Diba parang, doon tayo nag-drive, pero may tubig dito. Kasi hindi mo siya pwedeng valuable. Hahanap-hanapin mo talaga yung magpapamatid ng uhaw mo. Diba? Kung malayong tindahan, okay lang, pupuntahan mo para makabili ka ng tubig. Diba? Gagawin mo lahat para mapatid yung uhaw mo. So dito, sabi niya, my soul thirsts for you. Ganyan yung kanyang description. Diba? So, makikita natin dito, kaya siya nagkakaroon ng gladness, kaligayahan, si King David. Ito yung kanyang pakiramdam, yung kanyang desire sa paghahanap sa Panginoon. Kapag ganyan po yung ating pakiramdam sa paghahanap sa Panginoon,
at may nag-invite sa'yo sa church, pupunta ka. Kaya marahil, isa sa encouragement ko sa atin, tingnan natin yung ating mga puso. Ano ba yung purpose ko? Ano ba yung dahilan ko? Bakit ako pupunta sa church? Para ba magkaroon ng good relationship sa Panginoon? Para mas makilala pa siya. Kasi sa lahat ng gathering sa church, mayroong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? At dun sa pangyayari yon, doon natin mas makikilala pa. Ano yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Sino ba itong Kristo ito? Sino ba ang Diyos? Okay? So, that's number 1. Makikita natin yung desire ni King David para hanapin ng Panginoon. Okay? Ito po yan. So, personal, emotional, at real faith. Talagang pananampalataya yan. Kasi hindi mo naman talaga makikita ang Diyos. Okay? Makikilala mo lang siya sa mga kautusan. Personally, hindi mo nga siya pwedeng makita. Kasi pwede kang mamatay. Mamamatay ka talaga pagka request mo ng mukha ka. Okay? Yung makita ang Diyos. Pangalawa, yung kanyang desire to dwell with God. Ito rin po, si King David din po, sumulat po nito. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Grabe. Ano po? Continually. Ano po? To live in God's presence continually. Yan yung kanyang request. That I may dwell in the house of the Lord. Next, it was a lifestyle of seeking. So, hindi lang every Sunday, kundi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, yung kanyang pagdanais na pumunta sa templo ng Diyos. Kagaya nga po ng aking example kanina, yung isang kabataan, nung una niyang makilala ang Panginoon, nung siya'y naging Christian, tinanggap niya ang Panginoon, sabi niya, sana everyday is Sunday. Sabi ko, bakit? Kasi ganun pa rin yung pagnanais ko, gusto ko makilala pa siya. Kasi ang viewpoint ko pa lamang that time is, si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos. Birthday niya December 25, yun lang. Pero meron pala siyang pinapagawa sa akin. Kaya gusto ko pa siyang makilala. Kaya gusto ko, everyday ay Sunday. Kaya talagang everyday andun siya. So, unfortunately, sabi ko nga sa inyo, yung feeling na gano'n, kapag naging routine na yung every Sunday, pupunta ka sa church, at hindi na ito yung purpose mo, titiri ka talaga. Mawawala at mawawala ka. At hindi yun ang desire ng Diyos. Desire ng Diyos sa mga mananampalataya. Okay? So, makikita natin, desire ni King David is to dwell in the house of the Lord. To dwell with God. Okay? Pangatlo, ang kanyang desire ay hanapin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito nung nabato natin sa ating mga sarili. Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Alam niyo po, itong mga tanong na to ay nagiging tanong ko din. Lord, ano yung gagawin ko? Ano yung next? Diba? Ipakita mo naman sa akin. Okay? At kadalasan po niyan, makikita po natin ang kalooban ng Diyos. Every time na may decision making tayo, maliit man o malaki, ay through gathering. Okay? Psalms 143 verse 10, teach me to do your will. Ito yung prayer niya. For you are my God, let your good spirit lead me on level ground. Teach me to do your will. Lord, turuan mo ako na gawin ang inyong kalooban. Ito yung nais ni King David. Kaya, pag may nag-invite sa kanya, pupunta talaga ako. Kasi nga, ang desire niya, hanapin, gawin ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Next verse, ito pa. Make, Psalms 25 verses 4 to 5, make me know your ways. Diba? Lord, tulungan mo ako na malaman ang iyong mga kalooban. O Lord, teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Okay? So, makikita pa rin natin yung desire niya para malaman ang kalooban ng Diyos. Diba?
Diba? At saan niya makikita to? Sa house of God. Okay? Sa temple. Sa gathering. So makikita natin, ano po? Ito. Sa 1 Samuel chapter 23 verse 2, ito po ay kung saan hari na siya. Kung maaalala natin, si King David ay malakas. Tinalo niya si Goliath. Okay? Wala siyang takot sa leon, sa bear, kay Goliath, sa mga Palestine. Okay? Malakas siya. Natatalo niya lahat yon sa pamamagitan ng Diyos. Nung siya ay hari na, di ba, mas makapangyarihan na siya. Meron na siyang army. Okay? Para lumaban. Pero kung mapapansin natin, every time na meron silang sasakuping lugar, kakalabanin, alam niya kaya niya at tutulungan siya ng Diyos. Pero ito pa rin ang ginagawa niya. Hindi siya yung self-confident, malakas na ako, mas makapangyarihan ako ngayon, tara, lusugin na natin. Ito yung lagi niya ginagawa. Therefore, David inquired of the Lord, shall I go and attack these Palestines? So, itong Palestine, talagang kalaban talaga ito ng Israel. Hanggang ngayon. Okay? Hanggang ngayon. Dati pa kalaban na lang nila. Pero every time na meron siyang sasakupin, hindi yung lagi niyang sinasabi. Nag-i-inquire sa Panginoon. Nagtatanong siya sa Panginoon, Lord, ano ba? Susugurin na po ba namin siya? Sasakupin ba namin yung tulad niya? Pero kung makikita natin yung kanyang resume, lahat ng kanyang pupuntahan, sasakop niya. Tinalo nga niya si Goliath eh. Ito pa kaya. Pero hindi siya nagiging mayabang. Okay? Lagi siya nagtatanong sa Panginoon, kinukonsulta na niya ang Diyos. Okay? Sa ating buhay, marahil may mga desisyon na passively confident na tayo sa kaalaman na meron tayo, sa kakayahan na meron tayo, or resources na meron tayo. Pero kung gusto natin malaman ang kalooban ng Diyos, even in a small decision, then ask the Lord kung kalooban ng Lord. Lord, kalooban mo ba na pumunta ako sa lugar mo? Ito yung aking gagawin. Lord, alam ko kaya mo naman eh. Napaka-independent ako. Medyo patalino naman ako. Pero Lord, kalooban mo ba? Pumunta ako. Help me. Tulungan mo ako na malaman niyo yung kalooban. So sa lahat ng desisyon ang gagawin natin, maging katulad sana tayo ni King David na nagtatanong siya sa Panginoon. Although physically, sa kanyang kakayahan, pwedeng sugod lang ng sugod. Pero, nagtatanong pa rin siya sa Panginoon. Okay? So, makikita natin yung desire ni King David para alamin ang kalooban ng Diyos. Sa mga verses pong yan, ating pong nakita, teach me, lead me, or should I go? So, always seeking God's direction. Okay? At ano nyo po, isa sa paraan para makita natin yung direction ng Diyos, pumunta tayo sa temple. Nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Sa aming pamilya po, tatlo lang kami eh. So, maraming mga decision po kami, maliit man o malaki, na nakikita namin po yung kalooban o direction ng Panginoon ng tuwing Sunday. Okay? Yung tungkol sa mensahe. So, minsan, may times there na parang tinatamad ako sa church, malayo. Diba? Nakakapagod kasi Sabado. Grabe yung activity namin eh. Pero meron kami desisyong malaki na kailangang desisyonan ng the other way. Pero pag pumunta kami sa church, narinig namin yung mensahe ng Panginoon, doon nagiging malinaw na parang personalized yung mensahe na yun para sa amin. At doon kami nakikita namin na, ito pala yung direction ng Panginoon. Okay? Dito namin nakikita yung linaw ng direksyon ng Panginoon na kung saan gagawin namin yung desisyon susunod ng mga ito. Okay? Kagaya ni David. So, hindi namin pinagpapalagay na para alam na namin ang lahat. Kailangan talaga namin hanapin ano ba yung direksyon ng Diyos. Kasi alam namin, kapag direksyon ng Diyos ang nakita namin, may katagumpayan ito. Maayos yung buhay, yung proseso. Ako. Kasi kapag hindi po kalooban ng Diyos, alam niyo po,
sumasablay kami, nahihirapan kami. At the end of the day, sabi namin, Lord, hindi pala yung kalooban mo. Pasensya na. Dahil hindi namin sinunod, hindi namin nakita. Okay? So makikita natin po, sa tatlong dahilan po niyan, yung desire niya na hanapin ng Diyos, pumunta sa templo ng Diyos, at kung alamin yung kalooban ng Diyos, makikita po natin sa mga verses po yan, na meron talaga relationship siya sa Diyos. Okay? So, ang tanging dahilan lang para you don't felt para obligated or routine ang pagpunta sa Sunday, dapat magkaroon po tayo ng ganito. Hanapin talaga natin ang kalooban ng Diyos. Okay? Magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos. Para hindi yung dahilan natin ay baka hanapin ako ng pastor. Okay, nakasanayan ko na eh. Kasi meron po dati dun sa isang church, sabi niya, pagpira naman to si pastor, isang beses lang ako babsin. Lagi naman ako na-attend. Monday, dinalag na agad ako. Kumusta na? Sabi niya, pastor, grabe naman eh. Isang beses na ako hindi pumunta. Kinuubusan mo na agad ako. Kaya ang dami naman dyan, isang buwan na hindi napunta. Dapat din ang binibisita mo. Sa isang pastor. Hello? So, para lang na hindi ka nahihilahin, hindi ka na napipilitan, katulad ni King David, ang pagsamba sa Panginoon or pagpunta sa templo ng Diyos, kagaya po nito, ay kagalakan po sa atin. Meron po dapat tayo rooted relationship with our Lord Jesus. Okay? Hindi ka na mapapilitan yan. Okay? So, second, okay, ito pala. Kaya po tinawag na the man after God's own heart, si King David, dahil po sa desire niya na nakita natin. Marami pa yan, mga sinulat niya. Siya yung writer mostly sa Psalms. Okay? Yung iba kasi sina Moses, iba. Okay? Sabi dito, ito New Testament na. Dinescribe si King David ito. And when he had removed him, ito yung remove dyan, eh, yung dating hari, si King Saul. Tinanggal siya. Naghaharap ng mga hari. Alam niyo po, si King David ay maliit. May mga kapatid pa siya, mas matatanggal, mas maskulado, mas mukhang artista kaya sa kanya. Nung naghaharap ng hari ang Israel, kasi tinanggal na si King Saul, no? Ipinreset yung mga anak ni Jesse, yung tatay niya. O ito yung mga anak ko. Mas matatangkad, mas matipuno, mas mukhang warrior. Nung i-present na yung mga kapatid niya, sabi ni Samuel, teka lang, meron ka ba bang ibang anak? Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos. Meron, pero hindi pa sa qualification. Baka dapat college level, grade 6 lang hindi na pumasok. Parang gano'n. Meron, pero nandun sa pastulan, kasi pastul yun, yung bunso. Diba? Tawagin mo. At ito siya, he raised up David to be their king, on whom he testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Okay? So, kaya siya piniling hari. Okay? Dahil, sabi ng Diyos, mismo ang Diyos ang nagsasabi niya, he is a man after my heart. Kasi ginagawa niya yung kalooban ko. So, makikita natin, ang Diyos mismo ang nagpatunay na mayroong personal relationship sila. Okay? Kaya pag may nag-invite sa kanya, let's go to the house of the Lord, kahit saan man yan, kahit malayo yan, kahit taga-Bikutan yan. Napaka-traffic. No? Kasi nagpupunta din po ako doon eh. May account kasi ako sa sa FPI, galing ako Alabang. Napaka-traffic talaga. Kahit gano'n, masaya ka pa rin. Okay? Nagpupunta sa templo ng Diyos. Okay? Para hanapin ang kalooban ng Diyos. Ano yung gagawin ko, Lord? What's my next step? Ano yung susunod kong gagawin? Ini-inquire niya sa Diyos. So mga kapatid, kung may mga decision po tayo sa buhay, pumunta po tayo sa church, makikita natin ang next step, ang direction ng Diyos, kung ano yung ating kong gagawin. Lalo na po, Christian po tayo. Okay? So para hindi pilit, may ginagawa pa nga po sa amin dati. May merienda. Para marami, magpakain tayo, mag-invite tayo, may gift. Yan. Diba? Parang promotion mo lang. Pero kung laging mong gagawin, diba parang
Una, mauubusan tayo ng resources. Pangalawa, alam mo yung magiging dahilan nila? May isang church, dito ho sa Cubao, ginawa nila, isang ministry. Ang ginagawa po nila, pag may activity, nagpapamili sila ng bigas. O syempre, pag may nabal-tabi, bigas to, tara, atin lang tayo. Ay pupunta. Sabi ng pastor, tanggalin kaya natin yung pamibigay ng bigas. Tingnan natin kung may pupunta. Nung tinanggal yun, ay, ang bigas. So next week, hindi na pupunta. So gano'n. So, nadiditik yung purpose kung bakit may ministry, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? So, kaya po mga kapatid, dapat may personal relationship po tayo sa ating Panginoon. God chose David, not for perfection, maliit nga siya hindi nga siya matipunong katawan, but for a heart that pursued Him. Okay? So, ito po yung ating po tatandaan. Make time to pursue a deeper relationship with God beyond Sundays. Okay? Hindi lang every Sunday. Merong Monday to Saturday, bukas sa Biblia, pwede po natin basahin. Hanapin natin siya para magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Okay? You pray, God teach me to desire you more than anything else. Okay? So let's pray for that. Yung desire natin, na hanapin pa siya, makilala siya. Okay? More than anything else. This is the question. Is worship something I look forward to, or something I fit into my schedule? Okay. So tayo na lang po makakasagot niya. Pangalawang puntos po, there is joy that builds community. Alam niyo po ba, na isang church na katulad nito, kaya tayo may membership, ay tawag po sa atin ay isang pamilya. Tayo po ay spiritually family. Okay? Makikita natin po yan, yung sa verse kanina, yung sa Psalms 122 verse 1, makikita natin dito, let us go. Hindi niya sinabing I will go. Meaning, meron nag-invite sa kanya. Meron siyang kasama. Let us go. May kapatiran, may kasamahan, may Israelite. So sa atin, hindi tayo pwedeng mag-isa lamang. Okay? Kailangan natin ang bawat isa. So, worship is not a solo act. It's a shared journey. Okay? Kaya, alam nyo ng pandemic, nung hindi tayo pinayagan magkaroon ng gathering na katulad nito, nag-isip agad ng church. Dun sa amin, yung pastor namin, na-stress agad. Ano gagawin natin? Diba? Isa Sunday, ano na, wala na. Pero salamat sa Panginoon, di ba may teknolohiya, doon natin naisip na pwede pala yung online, pwede pala yung video sa YouTube, may bayad Facebook, nagkakaroon pa tayo ng problema, paano nga gagawin ito? Kasi napuputol-putol. Pangalawa, sa amin nun, hindi pa kami handa yung internet. Dahil data lang. Pero wala talaga yung talagang wired talaga. So nagpuputol. So, paano kaya tayo magkakaroon ng pagtitipon? So, nung naging okay na, ang problema naman, pwede pala tayo magsimba ng nakika. Okay? Magka-attendance lang, good morning! So, wala na. Makikita namin sa view, 10. Bakit isa na lang? So, medyo naging off yun. Naging dahilan. Sumimba ako, matinda ko, nakita ko na good morning nga ako Pero, problema, mag-isa ka. Okay? So, ngayon, tandaan po natin, sa isang church, meron po siyang community na kailangan natin buuin. Sa Ephesians chapter 4, verse 16, ito po yung sabi ng Panginoon po sa atin, kung sino tayo. Okay? Yung mga Christian that time sa Ephesians, from Him, this is Panginoong si Kristo, the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped. Anong sinasabi dito? Para daw tayong katawan, piraso na pinagtutong, okay? Na equipped dapat po tayo. When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ano po tinutukoy dito? Anong ibig sabihin po dito? Tayong bawat isa, magkakasama, pamilya, tulad tayo sa isang katawan. May part ang bawat isa. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi ka mas importante dito kasi
mas maganda yung may mata. Okay? Mas importante yung dalawang kamay kaysa kanang kamay o sa paa o sa tenga o sa ilong o sa bibig. Hindi po. Importante po ang bawat isa. Kung gagawin po natin yung parte ng bawat isa. Okay? Kaya tinawag po tayong pamilya. Saan niyo po makikita yon? Sa church. Po, makikita po ito. We are a family. Okay? Tingnan natin dito. Why? Because yung Christian life is a hard journey. Alam niyo po, ang buhay Kristyano, hindi naman po madali. May isa pa nga po nagsabi ng pastor, imposibleng buhay Kristyano. Dahil hindi talaga kaya natin itong gawin ang pinapagawa ng Diyos. Diba? Yung mga kautusan ng Diyos, yung mga kalooban ng Diyos, napakahirap. Hindi mo talaga kaya. Kaya kailangan mo tulong ng Diyos at kailangan mo tulong ng mga kapatiran ng bawat isa. Ano po? Tingnan natin. Sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. Anong ibig sabihin dito? May daan. Okay? Na yung daan na maluwag, no? Madali pumasok dito. Kaya lang, papapasok ka sa maluwag na daan, distraction ang dulo. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Meron namang isang daan na maliit, mahirap pasukin, mahirap ng daan. Pero kapag nakapasok dito at pumunta ka dito, no, life naman ang tutunguhan nito. Ano ibig sabihin nyo? This is church. Nung panahon ng Panginoong Kristo dun sa Matthew, ang turo niya ay kakaiba. Kaya marami nang una sumusunod sa kanya. Ang ganda ng tulong nito Hindi katulad ng mga religious leader. Diba? Na parang ito yung gagawin mo. Pero sa Panginoon, iba. Kaya that time, marami sumusunod sa kanya. Maraming curious. Pero, sa bandang huli, teka lang. Posible ba itong pinapagawa ng tao ito? Kaya maraming nagbaback off. Umaatras. Diba? Nung ang Panginoon dun sa Matthew chapter 28, nung siya ay pataas na, at may huling bilin siya, you go and therefore make disciples of all nations. Marami pa doon na nakakakita sa kanya, almost 500 men, ang duda, ito ba talaga ang Messiah? Ito ba talaga ang anak ng Diyos? Marami pang duda doon. Kasi nga, kakaiba yung mga turo niya di ba? Kaya, yung malaking daan, marami pumapasok doon, distraction. Yung maliit na daan, pumapasok doon, life. May isang church po sa Tanawan, Batangas. Yung pastor po nun ay nakilala po namin, kaibigan po namin. Sabi niya, sa village namin, may dalawang Christian church. Kami, Baptist church, at merong hindi Baptist church, pero Christian church. Nagkaroon sila ng problema. Nag-divide sila. Nag-divide yung church, hindi nagkasundo-sundo. Ang sabi ng pastor, yung Baptist church, sabi niya, baka maraming pagka-alisan yung mga to. Sabi niya, sa Batangas sabi niya, baka naman may makasinsay. Sabi, baka naman may lumipat sa amin. Okay? Pero sabi niya, linggo lang natapos kung wala sila, wala man lang bumisita, wala man lang lumipat sa amin. Sabi niya, kasi alam niyo yung sa Christian talaga, sa atin, sabi niya, sa atin, Baptist, hindi naman talaga madali ang turo natin. No, kailangan ng commitment. No, kasi hindi natin basta-basta ituturo lang kasi okay na, nagtas ka na, gawin mo na yung sarili mo. So, meron tayong kailangan yung connected sa isa't isa, kailangan natin paalalahanan na ito, brad or sis, ito yung kalooban ng Diyos, ito yung inuutos ng Diyos. At minsan, pagka nasasabihan tayo ng gano'n, hindi masarap sa pakiramdam. Diba? Or, napagalitan ako dito, napaka naman ng buhay ko. Diba? Ayoko na nga dito At minsan, ganun yung nagiging dahilan. And minsan, ito din yung takot ko Meron akong isang kaibigan na sinira yung gospel. Sabi niya, ang ganda ng turo mo. Kaya lang, i-enjoy ko pa yung ano ko yung aking buhay. Parang hindi ko pa kaya. So, ito yung sinasabi. Kasi nga, mahirap Diba? Gusto mo ito sa malawag na duwan. Diba? Gusto mo pumunta doon sa komportable ka, yung sarili mo yung masusunod mo. Kasi dito, yung maliit na daan,
susundin mo ang Diyos eh. Marahil, may mga utos ng Diyos na ipapagawa sa atin, hindi natin nakasanayan, hindi tayo komportable, o iba yung pananaw natin. Di ba? Bakit ka mapupunta doon? Okay? So, the Christian life is a hard journey. Kaya kailangan natin ng bawat isa. Okay? Hebrews chapter 12 verse 1. Let us run the race, run with endurance, the race that is set before us. Okay? Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ito ay hindi track and field eh. Meron isang patagalan, endurance. Okay? Marathon. Okay? Marathon. Ang buhay Kristiyano is marathon. Hindi yung first semester lang ng Christian life. Ang hirap pala, ayoko na. Okay? Nung nag-commit ka sa Panginoon, na mananampalataya ako sa iyo, Panginoon, gagawin ko yung kalooban mo, mahal kita, gagawin ko yung mga kautusan mo. Commitment mo is hanggang sa kamatayan. Okay? Hindi yung, Lord ha, bibigyan kita hanggang 10 years lang ako sa iyo. O pag nag-abroad na ako, Lord, o pag yumaman na ako, okay? Hindi may certain period lang. Commitment, kaya endurance yan. Kaya kailangan po natin ng sama-sama, bawat isa, mag-encourage sa bawat isa. Kasi ang buhay Kristiyano ay mahirap. Okay? Kailangan natin pumasok dito sa church. Okay? Kaya itong dalawang verses na po ito, ang sinasabi dito, okay, the road is narrow, the race is long, we need strength from God and each other. Okay? Kailangan po natin ng bawat isa. Kapag nakikita na nawawala natin isang kapatid, ano kaya nangyari nito? Isang responsibility ng pastor, yung leadership, kumusta rin? Bisitahin, ano na nangyari sa'yo? Kasi ako bilang isang member ng church o isang pastor, hindi ako papayag na siguro bakit bigla na lang nawala? Ano nangyari dito? Ganit kaya ito sa akin. Example lang yung jury. Okay? So, responsibilidad. Para malaman na ipag-pray ka. Okay? Kaya meron tayong GC, kaya meron tayong mga pag-uusap, may prayer time. Kailangan natin alamin yung discouragement ng bawat isa. Para sa gano'n, katulad ng isang katawan, maramdaman natin kung naghihirap tong taong ito, naghihirap din yung kalooban ko. Pag-pray din ako sa Panginoon, kailangan ko tulungan to. Vice versa, gano'n din, bawat isa natin. Kasi nga, buhay Kristiyano is a hard journey. Next, we need each other. Okay? Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Bear one another's burden. Kung ano yung problema ni JJ, problema ko din. Di ba? Ganun po ito. Pero pagka pera na problema ni JJ, yung sinasabi niyo, yung meme, hindi ako pwede pakialam sa pagsubok ng Diyos na binigay sa iyo. Hindi kita pwede pautangin. No? Joke lang mo yun. Pero may ibig sabihin po dito. Kapag nakita natin ang isang kapatid ay may burden, kabigatan, ang design dito, bilang magkakapatid sa Kristiyano, we need each other. Para problema mo din yun, hindi ka rin mapakalit. Kailangan ng girlfriend ni ano eh. Robin eh. Kaya, may re-reto kaya ako. Kasi gusto niya na magka-girlfriend. Kabigatan mo ba yun? Di ba? Kasi pag may nalaman tayo kabigatan ng isang kapatid, doon hindi dapat na maging pagramdam natin. Kasi isa tayong katawan. Okay? Ang head natin ng church, ang Panginoong Kristo. At mangyayari lang po yun kung meron tayong community. Okay? Kaya, pag tinanong, kumusta ka brad? Kumusta ka sister? May malaya tayong sabihin kung ano yung problema natin. We ask for God's direction. Yung encouragement ng kapatid ay isang malaking bagay na po. Ano po? Nung kami po ay, alam niyo po, taga San Pablo yung church po namin, kami ay nakatira sa Las Piñas. Ang layo, di ba? Lahat ng kamag-anak po namin nasa San Pablo, nag-iisa lang kami sa Las Piñas. Dahil doon kami nagtatrabaho. Yung village pa namin ay village na kung saan ang mga tao ay nasa loob ng bahay. Hindi lumalabas. Hindi gumamilata. Kung ang pangalan ng nakatao ito? More than 10 years sabi doon, ang pangalan nito? Kaya pag may parcel na dumarating, ano nga ba ang pangalan nito? Sir, kailangan kong iiwan to. Doon sa may tindahan, ang pangalan, basta doon, katawin mo.
nalalaman ko na, ay, pangalan pala di ganito. No? 10 years na. Alam nyo, nung kami nagkakaroon ng problema, dahil San Pablo nga yung community namin, yung family. Pati physical family namin, taga Palawan to, ako taga San Pablo, andun lahat. Nung may sakit si Yuri, nasa ospital kami, parang doon ko naramdaman, wala mo lang ba dumadalaw? Wala mo lang naging encourage talaga? Diba? Parang, kailangan namin ng pamilya. Nung nanganak si Ruby, ganoon din. Meron isa kaming kaklase ni Ruby sa SEM, si ate doon, pumunta siya nung nanganak siya, parang ang laki ng encouragement. Kasi, nasa ospital to ako nag-iisa, wala pa si Yuri daw, wala pa anak nun eh. Parang nag-iisa ako nung, isa akong kwarto noon na doon ako matutulog, yung room niya, parang ako lang yung sumasalo ng bigat. Wala man lang dumala o kasi wala akong support eh. Kasi ang layo nga naman, may dahilan sila eh, may trabaho ko, ang layo naman paano pupunta dyan. Valid reason, pero parang ang bigat, piling mo nag-iisa ka. Okay? Diba? Kaya nung may isang pumunta, parang, salamat sa'yo dahil nandiyan ka. Pero gusto namin pera. Hindi man lang yun. No? Hindi man lang yun. Pero parang mas nakakagaan kung alam mo na may kapamilya ka na concern sa'yo. Inaalam yung pakiramdam mo, yung sitwasyon mo. Ito po yung purpose. We need each other. Bear one another's burden. Okay? And so fulfill the law of Christ. Kasi nga, mabigat. Long race at saka narrow road. Okay? So, yan po. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Not neglecting to meet each other. Not neglecting to meet each other. Kasi kailangan natin ang bawat isa, yung love at saka good works. Okay? Ito yung sinasabi ng Biblia. But encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Okay? Kailangan po natin ang bawat isa. Tandaan po natin, magkakapatid po tayo. Problema ng isa, problema ko din. Okay? Mahirap ang pera eh. Kasi may mga scout pa rin kayo. But anyway, kung makakatulong tayo, kung ngayon ang dahilan para makatulong, makaluwag, why not? Okay? Pero maging aware lang tayo. Kasi pag Christian minsan, dapat madalas tayo may scam eh. Maraming nangyayari ko yan. Dahil Christian ka, kapatid mo sa Panginoon, sige na, pero dahil baka may scam ka. Okay? Hindi naman yun ang dahilan. Pero kung makakatulong tayo on that part, tumulong tayo. Okay? So ito yung sinasabi ng ating Pope, bear one another's burden, stir one another to good works, and encourage each other. Kapag meron po tayo yan dito, iyak. No? Mag-i-enjoy ka na pumunta sa church. Gladness, katulad ni King David. Okay? So, Christians fellowship is essential. We gather to encourage, not just attend. Okay? So, yung presensya lang po natin ay nakaka-encourage na. Ano po? We don't just go to church, we grow as the church together. Okay? So, lahat kapamilya, lahat kapuso, lahat yung concern. Okay? So, things to remember, don't isolate. Join a small group or ministry. Ito, meron po tayo. In discussion po natin, be the one who invites others to church with you. And this is the question, who can I encourage this week in their walk with God? Okay? So things to remember. Last point. Okay? There is joy that anticipates God's presence. Okay? Kung pinakita ko po sa inyo kanina, yung temple of God, yung the tent, okay? The tent sa Taguig pa yun. Sa, alam mo, meron din the tent. Yan, yung tent po. Yung presence of God, andun. Si King David, nung ini-invite siya, tara, mag-church tayo, masaya siya kasi ina-anticipate niya yung presensya ng Diyos. Okay? So, nawa, ganun din sa atin. We expecting yung encounter sa Diyos. So, Psalms chapter 27, verse 4, King David ulit ito, balik tayo sa kanya, one thing have I asked of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ito yung verse kanina. To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Okay, to gaze upon the beauty of the Lord. Ini-expect niya, ni King David, na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, yung presensya ng Diyos, dun sa temple, dun sa pupuntahan niya. Okay? So, here in our church,
let's expect encounter natin sa Diyos. Mananalangin tayo dito. Magpupuri tayo at sasamba tayo sa Kanya. Kakausapin natin siya dito. Okay? To gaze upon the beauty of the Lord. Makita yung Kanyang kalwalhatian. Kung gano'n ba talaga siya kabuti. Okay? So, worship is not about song, sermon, but meeting God through them. Okay? Next point, sa letter B, engaging the heart. So Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Anong sinasabi po dito? Kung meron man ng 2, 3, o 4, o 5, hindi ito sa bilang, okay, ng nag-gather. Ang pinaka-mounting gather ay 2. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin nag-gather ako, pero solo ako. Diba? Pinaka-mounting ay 2. Kung 2 lang kami, na nagkatipon-tipon, 2 lang kami. Pero, in my name, ibig sabihin po dito, may engagement sa heart. Kasi, maaaring nagkatipon kami ni JJ, pero pag-uusapan namin ay chismis or business. O kaya kung ano lang, yung buhay-buhay, hindi sa Panginoon. Masasabi ba natin engaging sa heart yan? Eh wala eh. Walang kumatin. Kami lang 2 ni JJ. JJ, magsosong din ba ako? Sino kakanta? Ikaw kung tutulog. Dadalawa lang tayo. Pero pagka kami 2 ay nagkatipon, pinag-usapan namin ang salita ng Panginoon. At yung gathering namin ay para sa salita ng Panginoon. That engagement. Okay? Tayo po dito ay nagkakatipon-tipon sa pangalan lang ng Panginoon Jesus. Hindi after ng worship service natin ay may present kami bagong business sa inyo na pagkakakitaan natin. Hindi po yun. Beside the point na yun, kung meron mang ganun, labas na yun. Pero, we make sure that we gather here because of the name of the Lord. We engage yung heart. Okay? Para sa Panginoon. Kasi pagka para sa Panginoon, okay, andun ang presensya ng Diyos. Okay? So, ito po. Merong church sa Watford, England. No? Ang pastor po sa isang, this is a mega church. Maraming miyembro. Okay? Si Pastor Mike Pilabachi. Pilabachi. Ewan ko ba naman mga pangalan. Kasi sa England siya. Mega church. May full band. Ang ganda ng sound system. Puno ng instrumento. It's a concert type of worship. Ang ganda ng mga lights. Okay? Doon sa church na yon. Every Sunday, parang concert type. Okay? At maraming pumupunta. Nag-enjoy sila sa sounds, nag-enjoy sa music, nakakapag-worship. Wala namang masama ito. Naisip ni Pastor Mike at ng leadership. Sabi niya, mukhang ang mga miyembro natin pumupunta lang dahil sa kung ano yung worship path na meron tayo. Paano kaya kung tanggalin natin ang mga ito? Ano kaya yung magiging reaction nila? Pupunta pa kaya sila? Okay? Alam nyo, isang mahirap na decision yun. Kasi may mga meron ano dyan eh, kukontra. Hindi, huwag natin ano, mawawalan tayo ng membro. Lilipat yun sa kabila. Mawawalan tayo ng membro pag gagalawa. Eh, dito nga tayo sikat eh. Dito nga tayo kilala eh. Ito nga yung pinupuntahan nila eh. So, yung leadership, nag-pray, nag-isip, hindi. Kailangan natin malaman kung ano yung dahilan kung bakit sila pumupunta sa church. Okay? Kasi pagka tinanggal natin mga to, let's experiment. Pupunta pa ba sila? Mananatili ba sila o aalis? Kasi kung aalis sila, eh, ang purpose lang nila is yung worship type of worship. Parang concert. Okay? So, tanggalin kaya natin. So, decide yung leadership, okay, sige. Tanggalin natin yung lights, tanggalin natin yung magandang sound system, tanggalin natin yung instrumento, at alam nyo, tinanggal din nila yung song leader. So, pagpunta nila sa church, yung mga tao parang awkward. Let's sing a song, kasulong song leader. Saan yung sound? Di ba? Parang siya yung naghahanap ng emotion eh, di ba? So, for a couple of weeks, parang awkward. Pero alam niyo ba, na nasanay yung mga tao, so nag-worship pa rin sila sa Panginoon. It so happened, dun sa congregation na yun,
may member doon na songwriter. Okay? At sumura siya ng isang kanta. Maybe you know this song. Sabi niya sa awitin, when the music fades, and all strip away, and I simply come. Pumunta lang ako. Walang music, tinanggal lahat, longing just to bring something that's it worth that will bless your heart. So pumunta ako dito para lang purihin ka. Okay. No sound, no music, walang mga sikat na mga tao, walang magagaling na performance. Okay? Pumunta ako dito just to worship you. Okay? Ayun ang sabi niya. Sabi niya, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Jesus. Okay? It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I did. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Okay? Yung songwriter po niya is Matt Redman, member of the church. Ang title po is Heart of Worship. Ang dahilan lang po kung bakit tayo pumunta sa church. Pero hindi ko sinasabing hindi po ito importante. Importante ang music. Importante yung music, yung sound. Kaya nag-aaral po tayo ng beat para maayos. So walang problema. Pero, if kung madidibig yung purpose kung bakit ka nasa church, hindi dahil sa Panginoon sa Kristo, dahil lang sa isang bagay, hindi importante yun. Okay? So dito, sinulat niya, from heart of worship. Pupunta ako sa church because I want to bless and worship Jesus alone. Okay? Pangalawa na lang yung iba. Importante din yun. Pero hindi dapat yun ang pinaka-main purpose natin. We have to anticipate kung sino yung nasa church. Okay? So worship is about who we met, not what we do. Okay? So, things, reminder po sa atin, come to church with expectation, not just as habit. Let's expect yung kung sino yung ating madadatnan dito. Kung sino yung pupurihin natin po dito. Hindi yung habit lang ito. So Lord, what do you want to show me today in worship? So prepare your heart before or even arrive on Sunday. Kasi naharap tayo sa banal na Diyos. Lalapit tayo sa banal na Diyos. And the only reason kung bakit natin dito is to bless God, to worship Him. Okay? Yung sumunod, mapaayos, ay second na lang yun. Pero hindi yun na magiging dahilan kung bakit tayo aalis o aaten. So come with joy, not duty. Come with expectation, not an obligation. Mangyayari lang po yan kung meron tayo ng tatlong bahagi na yun, o dahilan na yun. Come with others and not alone. Kasi we are a family here. Okay? Hindi tayo dapat nagsosolo o kinikim-kim yung problema. Kailangan natin yan. Mahirap buhay Kristyano. Kailangan natin ng encouragement sa bawat isa. Okay? Kailangan natin ng prayer ng bawat isa. Okay? So come with me, let us go to the house of the Lord. So sa tatlong dahilan, there is joy rooted in the relationship. There is joy that builds community or a family here. There is joy that anticipate God's presence. Dahil nandito ang Diyos. Okay? The joy of going to God's house. Mangyayari lang po dyan. Let's all pray. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa paalala niyo ito sa amin. At tunay na inutusan niyo kami na umaten sa church. To gather, to worship you. Panginoon, meron man kaming mga iba pang dahilan o nais kung bakit kami atin sa church. Ito kami, Panginoon, turuan at ito'y tanggalin. At ang tanging ng maging dahilan nawa, Panginoon, ay ang puntahan namin dahil sa inyo, O Diyos. Dahil kayo ay banal, makapangyarihan, bilang pagpapasalamat sa inyo, bilang pagsamba. Dahil, Panginoon, alam po namin na kung meron kaming ganitong tanging rason lamang, ano mang mangyari sa loob ng isang linggo, ano mang maging posibleng kahilutan namin, kami makakaroon ng kasiyahan at tuwa na pumunta sa lugar kung saan